Hi guys, annyeonghaseyo. This is Ren in South Korea. So sa ating mga aspirants guys, mga EPS aspirants na gustong pumunta dito sa South Korea, siguro nabalitaan na ninyo na may registration ngayong August 25 to 27. So 3 days yun. Ikaw kung nagbabala ka mag-register na gusto mong mag-exam, isa sa mga kailangan mong ihanda ay yung mga requirements tulad ng passport, picture, at ang kailangan doon na pinaka-importante ay tamang sites para iwas disqualification tayo, ano. So 3 days lang yung registration at maliit lang yung kuta guys, which is 2,500 lang. So ang mangyayari dito, paunahan pa rin tulad ng KLT22 na 3,000 lang yung kuta. So ngayon bumaba pa, 2,500 na lang yung kuta. So kailangan paunahan. So ano bang kailangan nating ihanda? Kailangan unang-una malakas yung signal natin. Oo, kasi pag mahina yung signal natin, isa sa mga dahilan guys na hindi tayo makapasok sa portal, sa link na ibibigay ng DMW. Oo. So kailangan yung malakas yung signal natin, ano? Kasi paunahan marami kayong nagabang doon. Oo. At baka mangyari na naman yung nangyari dati nung KLT22 na nag-bug down yung system, yung portal, kasi sa sobrang dami na pumapasok sa link. So kailangan handa na lahat ng mga requirements, picture, passport size, saka passport. Kailangan tama yung size kasi iwas disqualification na yon pag tama yung mga sizes natin. So ayun, kailangan handa lahat. Pwede nyo gamitin yung cellphone, yung Android. Pwede nyo din gamitin yung computer. Share ko dati nung ako nag-register. Ganito yung ginawa ko. Ginamit ko yung Android ko, yung cellphone. Saka sa tabi, meron akong computer. Para pag hindi ako makapasok sa computer, dito na naman ako sa cellphone ko. So anong nangyari nun? Which is di ako nakapasok sa computer, yung ginamit ko, yung cellphone ko, doon ako nakapasok. So yan yung advantage pag dalawa yung sources natin. So kailangan talaga malakas yung signal. So good luck guys sa ating mga EPS aspirants na gustong mag-exam, handang mag-exam na o ready nang mag-exam. Pero yun talaga, kailangan pa nating dumaan sa registration. Pag hindi tayo makapasok sa registration, hindi talaga tayo makapag-exam. So kailangan paghandaan din yung registration guys. So ayun nga, ihanda ang lahat na dapat ihanda. Good luck po. So 3 days lang yung registration. So ang nangyari dati nung KLT22, 3,000 yung kuta. Bali 5 minutes lang puno na yung na-reach na yung kuta, which is 3,000. So siguro ganun din ang mangyayari ngayon KLT23. At lalong-lalo na mas konti yung kuta. So siguro ganun din, siguro 5 minutes mag-close na yung portal, yung link. Ibig sabihin nun pag mag-close na, hindi ka na makapasok, ibig sabihin nun puno na. So na-reach na yung kuta, which is 2,500. So good luck guys. Ang may papayo ko, subukan nyo pa din kahit ganon malit yung kuta. At least kung ano mangyari, makapasok man tayo sa registration or hindi, at least sinubukan natin, at least nag-try tayo. At least wala na tayong mga what if pagkatapos. Hindi na natin isipin na what if nag-register ako, what if sinubukan ko, baka nakapasok ako. So ayun, para iwas overthink na pagkatapos. So kailangan pa rin nating mag-try. So yan lang talaga ang buhay guys. Kailangan nating sumubok para malaman natin kung saan tayo dadalhin ng ating kapalaran. So subukan mo lang, huwag magniga kasi ang dami kong nababasa, ang dami kong nakikita na nagniga dahil sa malit na quota. Ang may papayo ko talaga always na kahit ganon, subukan pa rin natin, ano, kasi at the end of the day, si Lord pa rin yung nakaalam kung saan, para saan tayo at hanggang saan niya tayo dadalhin. So ayun, subukan mo pa din kahit maliit yung quota. Yan lang din yung may papayo ko. So good luck guys, good luck. So ngayong August 25, 26 to 27, Lunes, Martes, Merkulis, 3 days. Pero hindi aabot ng 3 days yan kasi
ayun nga, maliit lang yung kuta. Hindi katulad sa amin dati KLT 21 na sobrang dami namin, 56,000 yung kuta, 56, at yung nakapasok yata nun nasa 46,000 mahigit. So kasi after mo makapasok, pag sa awa ng Diyos nakapasok ka sa registration, may evaluation pa yan. Titingnan doon kung tama ba yung size ng picture mo, ng passport mo, titingnan doon. So pag may mga mali-mali sa information, halimbawa, so may posibilidad pa na ma-disqualify ka, ma-disqualify yung application mo. So yan yung pinakasakit na dapat natin iwasan na mangyari, guys. So dapat i-make sure na tama yung paglagay natin ng passport information, like pangalan, pinaka-importante passport number mo, kailangan tama yung paglagay mo. So ayun guys, sigurado ako na excited na kayo at handa na kayo sa mga gustong mag-register at ready na mag-exam. Oo. So sa mga hindi pa ready naman guys na mag-exam, wag na lang muna kayo mag-register. Oo, kasi halimbawa pag nakapasok kayo tas hindi pa naman kayo ready mag-exam, so baka may mas deserving pa na ready na mag-exam at hindi makapasok. Baka maibagsak niyo pa yung exam kasi kailangan talaga din paghandaan yung exam kasi hindi madali yung exam, mahirap. So pag hindi pa sigurado sa sarili, hindi pa ready, wag muna aasa sa tsamba imnida. Kasi next year sigurado yan, meron na naman yan. Oo. So i-giveaway muna at paghandaan muna, maghanda muna bago sumalang, ano? Kasi masasayang lang din yung effort at saka gastos natin. So ayun lang, good luck sa ating KLT 23. So KLT 23 na ngayon, kami dati ako KLT 21, so tapos na din yung KLT 22, ngayon KLT 23 na. Good luck po sa lahat at sana po gabayan kayo lagi ng Panginoon at hilingin niyo po sa Panginoon ito ay ibibigay sa iyo, o humiling na may pananampalataya kasi kung para sa inyo at ikakabuti sa inyo ay bibigay ng Panginoon yan. So ayun lang guys, good luck and God bless all.